Ako muna. Titignan ko sa inyo na. Siguro sasabihin niya sa akin, Hoy, ano ginagawa niyo? Hindi. Ako feeling ko sasabihin niya sa amin, I'm very, very proud sa inyo na. Tingin ko. Ikaw, mama. Ano sasabihin ni tatay? Bakit ngayon nyo lang ginawa ito? Kailan wala na ako? Pero hindi naman siya wala sa atin. Lagi siyang nasa puso natin. Hindi, siyempre, akong nasasabihin na natin, bakit wala ako dyan? Hindi. Of course, unang-una tama si Direk Boy ko. Anong ginagawa niyo? Pero, he's gonna be very, I know he's gonna be happy sa project na ito. At sasabihin niya, isang pasasalamat na rin at pinagpapatuloy namin ang kanyang legasiya. Dahil ang Home Along the Release po ay marami pong maraming tinudge sa buhay ng tao simula noon na kailangan po ng tao ngayon. So, Tay, I love you and salamat. Sa iba niya, Boy to Bandol. Basta yung mga kasta, dapat kompleto. Papa, sagot namin ko, Papa, lahat na hinanap namin eh. Hindi lang namin pwede namin, So, I know he's very proud of us kasi nakita niyang nagsama-sama kami ulit. Even sa Sunog Bagas, yung mga luma, mga OG, kung tawagin. Yung nasa likod ko, si Presley, nahanap namin yan sa Mount Ababa. So, yun mo talaga. Salamat. Ayan. Ang sasabihin ni tatay siguro, lalo-lalo na sa everything. Good job. Good job. I'm proud of you. Yun ang sabihin natin. Sa ating lahat. Pero lalo na sa'yo. Lalo. Thank you. Gusto ko din? Maraming salamat. Kasi yung pamilya na binuo niya, pamilya na mahal niya, pamilya na itinaguyod niya, hanggang ngayon buong-buo pa ang samahan. Tunay na nagmamahalan on or off camera. Smokey? Ang sasabihin ni tatay, magtrabaho kayo dahil gusto kong maraming makapanood ng pelikulang ginawa ninyo. At para kumalat pa yung mensahe niya na ang pamilyang Pilipino, kahit na gano'ng kahirap ang buhay, basta sama-sama nagmamahalan, kahit ano ay pwede. Gusto niyo ba dagdagan, Miss Dad? And then, siguro sasabihin sa akin ni Tito Dolphin, sasabihin niya sa atin na, paghusayan ninyo. Kaya naman, pinaghusayan naman namin. Dahil 2 taon namin binuno ito para sa inyo. Thank you so much. Our next question is coming from John of Captain Dunk. Since the last Home Along the Release movie in the 90s, how did you adjust for this new movie, humor-wise? Baby boy, do you want to take on this? Doon sa humor, we made sure na yung feeling is just basic template po. Sinigurado namin nandun lahat. Pinagkaibahan lang nun, lumaki na kami. Pero yung humor, yung puso, yung core, yung pinaka-main, is really about family. Repeat the question, please. Humor-wise, paano kayo nag-adjust sa pelikula na ito, sa reunion? Given that, syempre marami ng generation ang makakapanood. Hindi ko kanina double rice eh. So, ano po, of course, tulad nga sabi direct, at first, pero alam niyo po, mga kapatid, pag nagsama-sama kami, mabalik yung pagkakalanlan kasi at ease kami sa isa't isa. Pero of course, nung unang taping, lalo kami mga tumanda, dahil si Maybe ako, si Dos, parang, teka, paano ako ate yung dati, matakaw ako.
Tapos may anak na ako mas matakaw sa akin, di ba? So, adjustment, pero madali kasi iba yung bonding ng family ever since parang hindi nawala. Kahit matagal kami nagpahinga. Yes. Follow-up question. This one's coming from John Bueno of Kumagkao. When did you start planning for the movie and casting for it? And may mga plans daw ba kayo na mag-international release din? Theatrical muna. Nung nag-start, I remember, nag-start to, meron kami, actually, kami dalawa ni Vander, meron kaming pinopromote na isang product na kailangan namin mag-viral. Sabi ni B, paano ba tayo mag-viral? Pumunta tayo dun sa Riles. May pinuntahan kami yung Riles, sa may bandang Suman. Tapos kami dalawa, May thread pang dumadaan. may trend. So ako may trend na dumadaan. Tapos gumagano'n-ganon na kami. Nagulat kami nag-viral. Tapos after 2 weeks, nagkaroon ng parang baptismal. Si Kuya Bill. Hindi ako yung binigatan ha, yung anak ko. Nagkaroon ng anak si Kuya Bill. Nagkita-kita kami this time with Tita Nova. Nandun sila Tita Ses. Pati nga po si Tita Linggit nandun. Tapos ginawa namin yung parehong ginagawa namin. Gano'n na. Nag-viral ulit. Tapos yung next nun, si Maybe na yung nag-facilitate with the siblings naman. So nagkita-kita kami nila na Ate Claudine, si Maybe, ako, si Gio. Nasa Italianis tayo. Ganun din, manang-ganun, nag-viral ulit. Hanggang tuloy-tuloy siya. Tapos, eksakto pag month ng July, marami kasi sa cast na nagsa-celebrate ng July. Kahit ako, actually, ka-birthday ko si Tatay Kevin. So pag July 25, lagi kami magkakasama. Doon nag-start. Tapos, paano niyo ba susundutan? After nun, ang nangyari, hindi naman talaga namin sinadya na dumiretso agad sa movie. Nagkaroon lang kami ng, yung ginagawa ng mga content creators ngayon, nagkaroon kami ng sarili namin, tawag nga nun yung page namin, Home Along the Reels. So nag-start kami doon, reunion na kami ng reunion. Tapos nakikita namin sa mga parang comments ng mga tao na parang, ay, parang namimiss nila kami or namimiss nila yung show. Pero parang sinasabi nila na sana magkaroon ulit ng Home Along the Reels. So at first, never namin inisip na magiging reality ito. Hanggang umabot sa point na sabi ni ate, ready naman ako, bakit hindi natin i-try? So nag-umpisa to, pinuntahan natin ni Vandolph and we're very grateful. Nag-start to kay Tita Cory. Of course, it wouldn't be possible kung hindi po kami, kung hindi dahil sa kanila pinayagan kami hiramin yung IP ng Humanawang Rodriguez. Naalala ko yung Vino, sinabi ni Tita Cory, sabi pa nga niya, uy, anong klaseng home along yung balak niyong gawin? Sinong gaganap ng Dolphy daw? Yun ang sinabi ni Tita Cory, sinong gaganap na Tito Dolphy at paano yung gagawin na wala yung dalawang core at wala rin si Kuwano? Sino ang magiging POV niyo? Ang sagot namin kay Tita Cory, Tita, parang na-miss kami ng mga batang nanonood sa Oval. Parang hindi naman namin kailangan tapatan. Ang point lang nito, ituloy. Masaya kami na magkakasama kami ulit ng family. Tapos feeling namin, hindi dapat siya really. Gusto rin namin itong continuation na mapakita na paano na yung mga anak ni Kevin Cosme nung malalaki na sila. Yung gusto namin mapakita. And then mag-focus dun sa tribute for Tatay and tribute to everyone who made Home Along. Yes. Yun po yun. Yun po nag-start. Kasi dun din sa comments na mabasa namin ni Dos na namimiss ko tatay ko kasi sabay kami manood niyan. Namimiss ko nanay ko na kumakain kami. Habang kumakain kami, nanonood kami kasi alas 7 ng gabi yan. So, hindi kasi
hindi namin pwedeng, siyempre, Dolphy, iisa lang yan. Babalu, iisa lang yan. Para naman kami mga may tama kung papalitan namin sila, kung susubukan namin yung mga artista. So, ang pelikula po namin talagang Play for Truth. What happened to the family Cosme nung nawala na ang Tatay Kevin? Na alam naman natin si Tatay Kevin sa Home Alone. Siya yung nangangaral, siya yung nagbubuklod ng pamilya, siya yung nag-iisa, nagpapaisa sa pamilya. So, ngayon po, makikita po natin kung paano magpahala ng ang pamilya dahil meron pa po kaming isa, si Tita Nanay. Na dating tita namin, nalaging nanay namin. Kung napapanood yung Home Alone. Tapos nagpalabas tayo dos ng mga teaser. Ang dami ng crying face, naalala ko si ganyan. Tsaka po pala si Kuya Bob, si Gio, nagpadala pala ng video message para sa atin. Panoorin po natin. Wala ba? Wala daw. Wala. Sorry. Yun po. Salamat. And actually, may follow-up na kadikit din yung tanong si Naz Tabares ng Pelikula Mania. Sino daw yung pinakamadaling hapakin para sa reunion na ito? At sino yung pinaka-last na yes? Bakit ako lagi? Ang Pinakamadaling hatakin noon, yung mga sunog baga. Sila ang unang-unang umoo dahil kailangan nila ng trabaho. pinakaunang Actually, lahat naman. Mas nahirapan lang kaming hanapin yung lahat. Sa totoo na, it took us parang more 2.5 years para mamount. Maliban doon yung naging dilemma pa namin. Naalala ko nung nagkaroon lang kami ng konting viral. Pinag-iwalay-iwalay po kami. Lahat po sila nagkaroon ng mga taping. So, nahirapan po ulit kami magkita-kita. Pero yung ginawa namin, hinanap namin yung mga OG na sunugan. Presley, mag-hi ka naman. Actually, 4 po sila eh. Nakasama po yung mga OG na kasama sila sa movie. Pero right now, sumama na po siya kay Tatay Kevin. So, 3 na. Film yung gano'n, na film, no? Ilan lahat ang sunod na? Supposedly, Mami, kaya lang hindi na po umabot yung isa sa showing natin. From the start, how many sunod ba that Ang nawala? Kita, Rudy, Johnny, Alex, Muso. Marami ma. Marami. Pinabita. Ilan na lang ang natira? Tatlo po yung mga original tatlo. Ito muntiga na, nahata ko lang eh. Dari, yung isa unya kasi narigaluan ng stem cell. Nasa pinakadulo. 300 years old na po yung nasa dulo na yan. Stem cell na lang po ang bumubuhay sa kanya. Pero ano po, when we started contacting them, walang bumili naman po sa Humano. In fact, everyone was so excited to be part of the movie. Ni wala na nagtanong kung gaano kalaki yung role nila. Walang ganun. It's just, the fact that we're going to work on something together. Tapos hindi lang basta-basta project, kundi yung Home Along the Riles maibalik ulit. Okay na lahat. Ang mahirap lang po talaga yung ma-track down ang isa-isa at mga schedules. Kasi, syempre, before naman po na-plano lahat to, may mga kanya-kanyang trabaho rin po ang bawat isa sa amin. But still, kahit po ganun, they really made time for home alone shootings and get-togethers. Yeah, we are very... Kasi meron ng ibang cast member na nasa ibang bansa na. Tapos, meron namang sobrang busy. Kagaya ni Yes. Sherry Lee, ang reyna ng online Like selling. Yeah. At may iba naman na sobrang busy, kagaya ni Nova Villa. So, kumbaga, basta nagkaroon kami ng sinabi ni Boyto na, itong araw na to, shooting tayo. Sige, lahat kami go. Kasi, alam niyo yung pakiramdam na makakatrabaho ko ulit yung mahal ko sa buhay. Kasi yung panahon na binuhos namin 20 years ago, hindi kayang palitan
hindi ganun kadali kalimutan. Kaya nung first shooting day namin, medyo nangangapa-ngapa kami. Pero pagkatapos siguro ng first take, parang kala mo isang araw na kami hindi nagkita. Ganon kabilis ang pag-jive namin sa isa't isa. Kumbaga, dito mo mapapatunayan na wala sa dugo ang pagiging pamilya. Nasa quality ng oras ng pagsasama. Wow, beautifully shared. Thank you so much for that. Ang susunod na tanong natin, for the original cast members, umpisahan natin yung tanong from Ray Pumaloy na kung paano raw ba binago ng Home Alone Dariles ang karakter at personality ninyo matapos daw po magwakas ang show. At ano raw po yung fondest and most unforgettable moments on TV and movie set ng Home Alone Dariles. Pwede simulan na ating sulog baga. Ano daw yung tanong? Yung fondest memory. Tatayo mo ako, baka hindi mabuhat na. Hindi makalimutan po sa set at kung paano po binago ng Home Alone Dariles ang buhay ninyo. Paano binago ng Home Alone Dariles ang buhay mo? At yung fondest memory, yung pinaka-naaalala mo, At- hindi mo makakalimutan kailanman. At kaya mong baraw. Ano yung pandis? Anong pinaka naalala mo nung nag-date ko dahil ng Home Alone? Sa 1990, alala ko yung isang si Rocky, alala ko yan, yung mga ginagawa ng kasi siya po namin bilang siya ang bida namin sa piling TV ng Home. Ano po kadalasan ginagawa niyo sa set doon? Minsan, tatawag kami. Ngayon ko lang kami kasi napalipas ng maghapon magdamot eh. Pag wala kami taping, kwento kami na magdamot kasi ano mo na kasi yan eh, pari gusto na rin eh. Sige, magdamot. Kaya po. At yun, simula yun, dalawang araw kami naglalaro eh. Okay po. Matagal ho. Sige po. Sana po may naiintindihan kayo. Sa kaalaman niyo po, Abangan nyo na lang yung subtitle sa YouTube. Text mo na lang daw. Sa mga kapatid ko, si Presley po, bata pa po ako, kasama ko na. Siya po yung talagang may hawak ng bag ng tatay ko. Kumbaga siya talagang masama ng tatay ko maski sa bahay namin. So ito may alam ng hindi ko alam. So kahit tanongin ko ngayon, waasplok. Wow! Wala pa rin alam. Sige, Presley, text mo na lang ha. Sinabi mo. Si Albert, ay, okay. Salamat, President. Bago po umpisa, alam niyo, bago lang ako talaga eh. Konting panapak lang po muna sa akin. Yes! Mga kaibigan, hindi ko sinasagot talaga nun. 15 sunog baga, 4 lang po ang nakita, 2 baldado pa. Yan po, wala tayong magawa, ganun talaga ang buhay. Sa totoong buhay po, natutunan kay Tito Dolphy. Kasi nagsusubo na po ako sa batang itablado po ako talaga. Nag-stand-up comedy ako. Naging Mekeni Brothers, Jack and Boy. Alam ko ni Tito Dolphy yan. Hello? Hello? Hi? Yes. Sabi Tito Dolphy, tuloy mo yan. Alam mo, anak ka rin ng artista. Mas mahirap ang itablado kaysa sa camera. Kaya tuloy mo yan. Kasi tagal bibitaw na ako dahil parang puro gano'n na lang. Ang hirap ko bumiyahe. Show, gano'n. Kaya yun, sabi Tito Dolphy's Gate. Minsan nung nangyari, sumalangit naman yung partner ko. Kilala niyo siguro yung isa rin po member ng Home Alone Dariles, si Bugoy, si Bento Jr.